RR ng kanyang ama sa Maynila upang mamasyal pero sa kasawiang palad na flat ang gulong ng truck na kanilang sinasakyan. Kumuha ng pamalit na gulong ang kanyang ama pero pagbalik niya, wala na si RR. Nasaan na kaya ang bata? Hindi maikakaila, talamak na talamak pa rin ang krimen sa ating kapaligiran. Ang bit-bit mong bag sa isang iglap, maaring mahablot. Ang dala mong cellphone, isang lingon mo lang, posibleng madukot. Ang tanong nga ng karamihan, sa panahon ngayon, meron pa bang natitirang mga tao na may ginintuang puso? Oo, ang sagot ng 32 anyos na si Meda sa katanungan na yan. Sa napakadalang niya kasing pagsadya rito sa Maynila, isang taong may malinis na puso ang kanyang nakilala, si Aling Goring. Nangailangan kasi si Meda ng pansamantalang matutuluyan dito sa lungsod at buong tiwala namang binuksan ni Aling Goring ang kanilang pintuan. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil kahit kami nun lang nagkakilala, pinagtiwalaan niya kami, kinupkup niya kami. Siyempre, kailangan nila ng tulong ako ba naman tatanggi pa? Ako na nag-offer sa kanila na dumito na sila sa amin. Nangailangan kasi si Meda ng matutuluyan, bunsod ng mas mabigat pa palang problema. Inaaraw-araw niya kasi ang paghahanap sa nawawala niyang anak na si RR o may palayaw na Munoy, 6 years old. Kung hindi ko po makikita yung anak ko, mabuti pang mamatay na lang ako. Sabi kong ganun. Talaga pong, pagka hindi ko po siya makikita, hindi ko po alam ang mangyayari sa akin. Nitong nakaraang December 26, sinundo raw sa Laguna si RR ng kanyang ama na truck driver para mamasko dito sa Maynila. Pagdating sa bandang Valenzuela, minalas namang naflatan sila ng gulong. Kukunin daw niya po yung gulong dun sa ng amo niya, sa bahay. Medyo malayo po yung garahe po. Iniwan niya po dun yung anak ko. Pero nung balikan na nito ang truck, wala na ni isang bakas ni RR. Matagal nang hiwalay si Meda sa ama ni RR, kaya naman lalo lamang daw nadagdagan ang puot na nararamdaman niya sa dating asawa. Galit na galit po ako sa kanya. Umiyak po ako, pero galit ako sa kanya. Sabi ko pa nga doon sa asawa ko, tagal namin inalagayan yung barang yan, hindi namin pinabayaan. Kahit nung magkahiwalay kami. Tapos, saglit lang, pinayagan na nga siyang pinabayaan niya pa. Agad din daw lumuwas si Meda pa Maynila para hanapin ang munti niyang anghel hanggang sa nakarating siya sa lugar ni na Aling Goring dito sa Valenzuela. Sa mismong kalye raw na ito kasi nakita ng mga bata si RR na umiiyak at naglalakad-lakad. Ayun, mula doon, dito, mula dyan, papaganon, dito. Tumatakbo, umiiyak. Mama ng mama. Siguro gusto niya nang umuwi. Kung ako ang nakakita noon, di kinuha ko na. Punta roon. Pero matapos ang ilang araw nilang paghahanap, ni katiting na impormasyon na may kinalaman kay RR, wala silang nahagilap. Kaya naman naghihinagpis ngayon ang kawawang ina. Basta hinahanap po namin. Sabi po mga po, maganda pa nga, nagkasakit siya, namatay para po. At least po, alam po namin ang nangyari sa kanya, kaysa naman po ganito. Hindi po mapaano yung loob namin. Mabuti na lang at narito sa kanyang tabi si Aling Goring, handang dumamay at tumulong. Maluwag sa dibdib na nakatulong ka na kahit hindi sa pera, di ba? Matulungan man lang sila, magkaroon sila ng kaluwagan sa sarili. Masaya na ako doon na nakatulong ako kahit papaano. At kasabay na nabuo ng tiwala nila sa isa't isa ang pag-asang matatagpuan nila si RR. Ayon kay Meda, maliit lang daw si RR o Munoy. Payat ito at nakasuot ng pulang shorts at t-shirt nung nawala. Sa
Sa pagkakataong ito, susunduin naman ni Meda ang lola ni RR na nasa Laguna. Kasakasama rin kasi nila ito sa paghahanap ng bata. Umaasang pare-pareho ng matutuldukan ang kanilang mga paghihirap. Matapos ang 4 na oras na biyahe, narating na namin ang Santa Cruz, Laguna. Madilim na nang datnan namin sa kanyang bahay si Aling Piling, ang lola ni RR. Ramdam na ramdam namin ang pagsisentimiento ng matanda. Para po ako talagang mamatay. Walang inuraso na hindi ako naiyak. Kaya po ang gawa ng mga kapitbahay ko. Hindi na po ako tinatanong. Kasi pagka ako tinanong, iyak na lang ang sasagot ko. Ang hilig po nun ay manghuli ng langaw. Kaya kami nagamit na po yung plastic patakluban. Tapos kukulungin yung langaw. Hindi rin daw hadlang para kay Aling Piling ang kanyang edad. Matagpuan lang ang apo. Hinahanap namin. Kahit hindi namin makita, wala kang matigil ng kahanap mag-ina. Ito akin pong pangit. Namaga po yan. Hanggang ngayon ay nagpapamagaan po yan. Ito, talagang magambagayan. Ay sabi ko doon sa anak ko, ang utang ay nababayaran, ang hirap nila ipapahinga. Pag hindi natin hahanapin, hindi natin makikita. Kaya sabi ko, maawa na ang Diyos sa akin. Kaya naman kahit gabi na, kayod marino pa rin sila. Dala ang ilang damit ni RR, bibiyahe kaming muli pabalik ng Valenzuela at sa mga kalapit na lugar nito. Ngunit bago pa man masundo si Aling Piling, nakipag-ugnayan na pala sa aming opisina ang mga tiga-barangay Potrero sa Malabon. Meron daw kasing batang nawawala na nasa kanilang pangangalaga. December 26 siya dinala dito nung isang tanod namin dun sa may Juliana. Nakita daw siya ng mga bata na parang nawawala. Kwento sa kanila ng bata, mula sa kanila, sa truck din siya isinakay ng kanyang ama papunta rito sa Maynila. Sabi niya, mamamas ko sila nung tatay niya. Then, sa pagtawid nila, parang nabitawan yata siya. Tapos di na sila nagkita. Sumakay siya ng jeep hanggang sa nakarating siya siguro doon nga sa lugar na napagkitaan sa kanya nung tanod namin. Kalimitang tikom daw ang bibig ng paslit, pero sa mga sumunod niyang pahayag, tila siya na nga ang aming hinahanap. Ano pangalan mo? Manay. Munoy. Taga saan ka? Ano pangalan ng nanay mo? Meda. Mida. Mida. Ilan taon ka na? Tanim. Gusto mo na umuwi? Gusto mo na makita si tatay, si papa? Si mama? Natutuwa akong hindi ko maintindihan. Para akong nervyos. Ay, sana nga iyan na. Malalim na ang gabi, pero heto, dadalhin na namin sina Aling Piling sa Barangay Potrero kung nasaan si RR. Ang batang halos takasan sila ng katinuan sa kakahanap. Ay, naku. Bata ako hindi tama kikita. Walang putang pakagalit ito sa akin. Diyos ko po, salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Manol, hindi ka na mahiram ng kahit sino. Hindi na. Pitong buwan po ito nang mapapunta sa akin. 6 na taon po ko itong inalagaan. Sabi ko po sa ama, 6 na taon kong pinagpala. Isang saglit mo lang iniwala. Uunin tayo? Kasama ka na sa amin? Ha? Dito ka na sa kanila? Gusto mo? Ha? Palagay man na ang loob ni RR sa mga kumupkup sa kanya. Ngayon, kinakailangan pa rin niyang magpaalam. Sasama kay Lola? Ayaw mo dito sa amin? Hindi. Ha? Babalik ka dito? Babalik ka kuya? Babalik ka?
Ayaw mo na rin? Pero ang pasasalamat ko habang ako'y nabubuhay, maaalaala ko kayong lahat. Sasama ka na sa lola mo, sa mama mo. Daanan man tayo ng mga pagsubok, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Dahil kahit tila marumit, napakasama ng ating mundo, meron at meron pa rin natitirang malilinis na puso na sa ati laging handang dumamay at tumulong. Ang saya-saya ko po, sir. Ang ginawa ang namin, pakiramdam namin. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila, pati sa lahat ng tumulong sa anak ko.